Halos mag-iisang buwan na mula nang sagutin niya ang binata. Walang araw na hindi siya naging masaya sa piling nito. There was never a time that she felt rejected and unloved. Sweet at thoughtful ang binata, kahit pa may pagka-possessive din ito paminsan-minsan. Kadalasan ay matigas din ang ulo nito, at ayaw makinig sa kanya. Kung ano ang gusto, iyon dapat ang masusunod. Nakakainis lang minsan, pero agad naman siyang sinusuyo nito pagkatapos. Maaga pa lang ng araw na iyon, mainit na agad ang ulo ng binata, o mandar na naman ang pagiging possessive nito. Pinipilit siyang magpalit ng damit nito. Bumalik ka sa loob at palitan mo iyang damit na suot mo. Kunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Walang masama sa suot ko, Logan. Maktol niya dito. Ang pagsusuot niya ng damit na maiksi ang kadalasang ikinaiinis nito, samantalang ganoon na siya dati kong manamit. Anong wala? Halos kita na ang kaluluwa mo dyan sa suot mo Kaunting ihip lang ng hangin, kita na yang harapan mo. Go change into something decent kung ayaw mong mapaaway ako sa labas. Marahas siyang napalingon dito. Do you mean, I'm not decent right now? With this dress? No babe. That's not what I meant. Ayaw ko lang na may mga lalaking nagnanasa sa'yo bukod sa akin. I just want to protect you. Apologetic ang binata. Tinangka nito na yakapin siya, pero nagpumiglas siya. Sumusobra na ito. Now I know kung ano tingin mo sakin. Masama talaga ang loob niya dito. Binalingan niya ang binata, nakapinta ang guilt sa mukha nito. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ito sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Napamura ito. Pakli nito habang minumura ang sarili. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging emotional ng araw na iyon. Siguro dahil wala man lang itong binabanggit tungkol sa monthsary nila. Hindi siguro alam yun ng binata, ang tungkol sa monthsary na yan. Sa makalawa na sana yon, pero walang nababanggit ang binata tungkol dito. Gusto niyang sumigaw at magpapadyak dahil sa inis. Logan felt sorry for what he said. May pagka-possessive lang kasi siya minsan, at hindi niya namamalayan. Na sumusobra na pala siya. Oh God! He didn't think that this would lead to a misunderstanding. Umiyak tuloy ang dalaga nang dahil sa kanya. He cupped her face and kissed her terribly on the lips. There was admiration, passion, respect and love on that kiss. Naroon ang lahat ng nararamdaman niya para sa dalaga. He hugged her tight. He is a man of few words. Hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad sa dalaga. Takot siyang magkamali ng sasabihin, at baka lalo lang itong magtampo sa kanya. Napabuntong hininga siya ng malalim. Baka masira ang inihanda niyang sorpresa sa dalaga kapag nagkataon. Sorry na please, I didn't mean to offend you. You look good in every dress that you wear, kaya huwag ka nang umiyak. I'm sorry din. Masyado lang akong emosyonal, pero hindi naman ako galit sa'yo. Nakangiti ang binata habang masuyong hinahaplos ang likod niya, tampuhin pala ang babe ko Mahina niyang hinampas ang balikat ng binata. Aminado naman siya na madali siyang magtampo pero kaagad din naman na lumilipas ito. Napagpasyahan nilang dalawa na i-try yung mga amenities at recreational activities ng resort. Sinubukan nilang mag-kiteboarding at super enjoy naman silang dalawa. Masarap sa pakiramdam yung para kang lumilipad na animo malaking saranggola. Pagdating ng tanghalian, ay nagyaya ang binata na kumain ng lunch. Lahat ng paborito niyang pagkain ay in-order nito. Pagkatapos ay sumakay sila sa banana boat at jet ski. Bandang hapon nang magpasya sila na bumalik na sa resort. Dinala siya ng binata sa isang spa, at nagpamasahe silang dalawa, dahil parehong bugbog ang kanilang katawan sa pamamasyal buong maghapon. Around 6:30 nang magyaya ang binata na maghapunan sila. They had a great time together. Pansamantala ay iniwan muna nila ang kanilang mga trabaho at nagpakasaya muna. Tuwang-tuwa si Camila. Sa mga nagdaang araw, hindi siya nagsisisi na sinagot niya ang binata. You're smiling, antag ng binata sa kanya. Umiling siya. Tumangala sa mukha ni Logan. Masaya lang ako na kasama kita. Hindi ko inaasahan na ganito pala kasaya ang main love. Sana hindi ka magbago baby. Hindi ako manggangako na hindi kita masasaktan, pero gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo palagi, at mapanatiling matatag ang ating relasyon, madamdaming sabi ni Logan sa kanya.
Napapikit na lang siya nang unti-unting bumaba ang labi ng binata patungo sa bibig niya. Iniawang niya ang kanyang mga labi, at hinayaan itong galugarin ang bibig niya. Nagtayuan lahat ng balahibo niya sa katawan dulot ng halik nito. Napayakap siya sa binata ng mahigpit ng hapitin pang lalo ang kanyang katawan palapit dito. Naging mapusok ang mga halik nito, at nagsimulang lamikot ang mga kamay. Napakislot siya nang sipuhin ng binata ang kanyang pangupo. Logan, pabulong na lang nang lumabas iyon sa kanyang bibig. Parang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa ginagawa ng binata. Ayaw man niyang aminin, pero nadadarang na siya sa init na dulot ng paglalapit nila ng binata. "You taste like strawberry, babe," bulong ng binata sa puno ng kanyang tainga. Nakadama siya ng kilabot at kakaibang init sa katawan. "Tumigil ka, Logan." Saway ng utak niya. "Behave." Niyakap siya ng binata at inayos nito ang kanyang buhok. Inipit nito sa kanyang tainga ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya. May kung anong damdamin ang lumukab sa kanya, dahil sa ginawang iyon ni Logan. Isang mabining halik ang iginawad nito sa kanya, bago inilahad ang palad nito at iginiya siya patungo sa kanyang kwarto. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa kwarto na kanilang tinutuluyan. He insisted na ihatid siya kahit hindi naman kailangan. Sa bagay, gusto pa din naman niya na makasama ang binata. Nahihiya lang siyang aminin ito. Kung alam lang nito kung gaano din ang pagtitimpi niya. Napangiti siya ng lihim ngunit napansin din pala iyon ng binata. "Why are you smiling?" "Nothing, kailan niya dito?" Matiim ang mga titig ng binata sa kanya. His eyes glared at her in a questioning look. A mischievous grin was on his face. "Pinagnanasan mo ako, no?" tanong ng binata. Her face turned red at the instant. Nag-init ang kanyang mukha, dahil sa hiyang nararamdaman. Pinaghahampas niya ito. Tumakbo palayo sa kanya ang binata, panay pa rin ang pang-aasar sa kanya. "Sabi ko na nga ba sa gwapo kong ito, talagang maglalaway ka sa pagnanasa sa akin." Biglang tumigil ang binata sa pagtakbo. His arms welcoming her. Amusement was still on his face. He then hugged her tight as he claimed her pouting lips. Masuyo ang mga titig nito sa kanya, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Nahihiya siyang nagyuko ng ulo, ngunit pinigilan iyon ng binata. He stared directly into her eyes. "Hindi ka naman dapat mahiya sa akin. Natural lang yung nararamdaman mo. Alam kong hindi ka pa handa sa ganoong bagay. You can tell me everything what's going in your mind." Lahat naman ay napag-uusapan. Hindi na siya nagsalita. She just leaned on his chest, feeling his heartbeats fast. It calmed her, turning the awkward moment into a peaceful and comforting one. Masarap sa pakiramdam na kayakap mo ang taong mahal mo. Nawawala lahat ng alalahanin mo. A smile curved on her lips. Inihatid siya ng binata sa kanyang kwarto. He gave her a lingering kiss and a tightful hug, before he waved goodbye. Kita niya sa mukha nito na gusto pa siya nitong makasama, lalo't hindi agad nito binitiwan ang kanyang mga kamay. "Can I sleep with you?" he asked in a sheepish look. "What?" Nagulat siya sa tanong ng binata. Nagtaas baba ang kanyang dibdib, dahil sa kaba at antisipasyon. "No, I mean that I want to sleep beside you. I just want to cuddle with you. Ilang araw na kasi akong walang tulog. Sige na please, I promise that I'll be good. I won't do you any harm." Camilla made face with what he said. She didn't know what came to her, subalit napapayag siya ng binata. Niluwangan niya ang bukas ng pintuan, upang makapasok lang ito. She can feel the awkwardness in between them. There's a moment of silence, only their breathing can be heard. "I'll just go and change," palam niya sa binata. Agad siyang nagpunta ng banyo at naglinis ng sarili. Buti na lang at adjoining room sa banyo ang changing room, kaya hindi na niya kailangang lumabas pa ng kwarto. Logan on the other hand, felt triumphant when Logan said yes. At last, he could sleep beside her. Gusto lang talaga niya na makatabi ito. Pakiramdam niya, mahimbing siyang makakatulog kung katabi niya ito. Sana lang mapigilan niya ang sarili, bago pa siya makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya bandang huli. Umaga pa lang ay hinihintay niya ang tawag ni Logan, ngunit inabot na ng hapon, wala man lang paramdam galing sa binata.
Kanina pa gustong manubig ng kanyang mata, pero pinipigilan niyang bumagsak ito. Namiss niya ito buong maghapon. Gusto niyang makasama ito lalo na at monthsary nila ngayon. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa kanyang isipan. Isipin pa lang niya na may iba itong kasamang babae, parang pinipilipit ang kanyang puso sa sobrang sakit. Huminga siya ng malalim at hinamig ang sarili bago lumabas. Kung ayaw mo akong makasama, bahala ka sa buhay mo. Sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Dali-dali siyang lumabas. Agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Masama pa rin ang loob niya. Dama pa siya sa kama, at doon ibinuhos ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Umiiyak na pala siya. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Naalimpungatan siya nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, pangalan ni Logan ang nakarehistro. Hindi niya sinagot ang tawag nito. Nanatili siyang nakahiga sa kama, habang titig na titig sa kisame ng kanyang kwarto. Masama pa rin ang loob niya sa binata. Hindi naman mapakali ang binata. Kinakabahan siya. Alam niyang galit ang dalaga sa kanya, dahil hindi siya nagparamdam buong maghapon. Sinadya niya talaga na hindi ito tawagan o e-text man lang. Bukod sa naging abala din siya buong araw, may inihanda kasi siyang sorpresa para rito. Hindi rin niya nakalimutan na second monthsary nila ngayon. Lingid sa kaalaman ng dalaga, kahit mumunting bagay na nangyari sa kanilang dalawa, lahat iyon ay nakatatak sa puso at isip niya. Hindi lang halata. Kanina pa niya tinatawagan ang dalaga, subalit hindi nito sinasagot. Mukhang galit talaga ang dalaga sa kanya. Baka mabulilyaso pa ang sorpresa niya dito, bulong niya sa sarili. Nang hindi pa rin sagutin ng dalaga ang kanyang tawag, kaagad na siyang nagpunta sa tinutuluyan nito. Alam niyang naroon ito dahil buhay ang ilaw sa kwarto nito. Kumatok siya subalit hindi sumasagot ang dalaga. Camilla babe, open the door please. Alam ko nandyan ka. He was breathless, almost in a panic. Ilang beses din siyang kumatok, bago niya namalayan na binuksan na ng dalaga ang pinto. Annoyance and hurt was visible on her face. Walang salitang namutawi mula sa mga labi nito. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Huwag ka na magalit sa akin please. There's no reason for you to feel that way. Kita niyang naningkit ang mata ng dalaga. At bago pa ito nakapagsalita, naikulong na niya ito sa kanyang mga bisig, tsaka siniil ng halik ang mapula nitong mga labi. Happy second monthsary babe. I love you so much. Sabay abot niya ng bulaklak dito. He handed him the bunch of roses. It was red in color. Alam niyang paborito iyon ng dalaga. Huwag ka na magalit. Sorry na please, sinapo niya ang mukha nito tsaka pinakatitigan. Pinaghahampas naman siya ng dalaga. Baliw ka talaga. Akala ko nakalimutan mo na eh. Nakasimangot pa rin ang dalaga. Tinanggap na rin ito ang bulaklak na dala niya. Inamoy-amoy nito iyon. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha nito. Pasalamat ka, mahal kita. Alam mo ba kung gaano mo ako pinaiyak, at pinasama ang loob kanina? Akusa ng dalaga sa kanya. Sorry na nga eh. Huwag ka na magalit. Tsaka may pupuntahan pa tayo. Sabay hila niya rito. Teka lang, magpapalit lang ako ng damit. Tsaka saan ba tayo pupunta? Anong damit ang isusuot ko? Wear something casual and comfy. I have a surprise for you. Sabay kindat ng binata. Bigla tuloy nag-rigiden ang puso ng dalaga. Dali-daling nagbihis ang dalaga. Isang floral dress na above the knee ang suot niya, tsaka nag-apply ng kaunting make-up. She then grabbed her sling bag and went to Logan. Agad na inabot ng binata ang kanyang kamay at nagpaubaya siya nang hilahin siya nito sa kabilang bahagi ng resort, kung saan may mga nakatayong cottages. Each of one has its own distinct designs as if you're in different country. Napahanga siya sa sobrang ganda nito. Anong ginagawa natin dito? Bulong niya sa binata. I have a surprise for you. Inakay siya ng binata sa isang European design na cottage. Napakaganda nito. May lamesa sa gitna, with all her favorite food. There's a wine at the center of the table, at nang makita niya ang brand noon, alam niya kung magkano ang halaga noon. Siyempre hindi mawawala ang paborito niyang bulaklak, meron doon isang stem ng red roses sa tabi ng wine. Napahigpit ang kapit niya sa kamay ng binata. She was overwhelmed upon seeing his surprised for her. Hindi siya makahinga sa sobrang sayang kanyang nararamdaman.
Hindi niya akalain na mag-aabala ito, para sa kanya lalo at alam niyang sobrang busy nito ngayon. Hilam ang mga mata na tumingin siya sa binata. She was lost for words. Nataranta ang binata nang makita siyang umiiyak. He wiped away the tears on her face. Why are you crying? Hindi mo ba nagustuhan? Umiling siya. Hindi pa rin makapagsalita. Nagulat talaga siya sa ginawa nito. Okay lang kung hindi mo nagustuhan. Sabihin mo na lang kung saan mo gusto at doon na lang tayo. Apologetic ang anyo ng binata nang magsalita. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ano ka na? I love it very much. Thank you for the effort. I'm really surprised with what you did tonight. Kumalas sa pagkakayakap ang binata, at pinakatitigan ang dalaga. A smile curved on his lips. Salamat at nagustuhan mo. Tinulungan ako ni Benjamin na gawin ang mga ito. Send my thanks to him. Ang ganda talaga. Huminga siya ng malalim to calm herself. Masyado siyang nasiyahan sa ginawa nito, na hindi niya alam kung papaano magre-react sa harapan nito. Nalalayan siya nitong maupo bago ito umupo ng kanya. Titig na titig ang binata sa kanya. Hindi tuloy siya makakain ng maayos, dahil naiilang siya. Hindi siya mapakali sa klase ng tingin nito sa kanya. Pakiramdam niya siya lang ang babaeng nakikita nito. Ang lakas makababae. Prinseseto lang ang peg. Bulong ng isip niya. Tumigil din siya sa pagkain at tinitigan na lang din ito. Makalipas ang ilang sandali, waring naalimpungatan ito at nakakangangang nakatingin sa kanya. What? Nauutol pa nitong tanong sa kanya. What ka dyan? Kanina ka pang tulala dyan habang nakatingin sa akin. Kakain ba tayo o magtitigan na lang? Tanong niya sa binata. Napangiti ang binata, parang teenager at nahihiyang tumingin sa kanya. Yes, we better eat our dinner. Baka ikaw pa ang makain ko, bulong ng binata sa sarili. Nakakunot ang noo ng dalaga. Mukhang narinig ang huli niyang sinabi. What did you say? Sarap na sarap ito sa sagpong kinakain ito. Wala, sabi ko ang ganda mo. Sinagot na kita kaya huwag mo na akong bolahin, Logan. Maganda ka naman talaga. Kita mong nahumaling agad ako sa'yo, banat ni Logan. Hindi niya akalain na may mga banat siyang ganun eh. Maski siya nagugulat minsan sa mga lumalabas sa bibig niya, kapag kasama niya ang dalaga. Kumain ka na nga dyan. Kung ano-ano pa sinasabi mo eh. Tsaka maraming salamat sa surprise mo, I really love it. Agad niyang ibinigay ang maliit na kahon sa binata. What's this? Tanong nito. Just open it. Hindi ko alam kung ano ang ireregalo sa'yo, kasi nasa iyo na naman lahat. Ayan na lang naisip ko. Sana naman magustuhan mo. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng binata. He opened the box. Shock was written on his face. Kinuha nito ang amulet na ginawa niya para rito. Hindi pa rin ito nagsasalita, habang nakatingin pa rin sa kanya. Did you like it? Alanganin ang ngiti ng dalaga nang tanungin niya si Logan. Umiling ito. Nagulat naman siya sa reaksyon nito. Hinanda naman ang sarili niya sakaling hindi nito iyon magustuhan. Masakit lang natanggapin na hindi nito na-appreciate ang ginawa niya. Personalized pa naman yun. A smile broke on his lips. Mukha itong timang habang nakatingin sa kanya. I loved it. Salamat at binigyan mo ako ng ganitong klase ng regalo. I love it, really. I love you so much, babe. Nagulat talaga siya na nagustuhan nito ang binigay niya. Salamat naman at nagustuhan mo. Pinaghirapan ko yan. Ngumiti siya ng ubod tamis dito. Baby, tawag ng dalaga kay Logan. Agad namang tumingin ang binata sa kanya. Yes babe. I love you, baby, malambing na tugon ng dalaga. Kahit nahihiya ay lakas loob niyang sinulyapan ang binata. Kita niyang namula ang mukha ng binata. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Tumaas baba ang dibdib nito, animo hirap huminga. Nalamukos nito ang sariling mukha. Babe, huwag mo naman akong gulatin ng ganon, parang batang ungot ni Logan. Bakit ba? Sa mahal kita eh, tukso pa din ng dalaga rito. Nag-blush ka ba? Hindi ito umimik at ipinagpatuloy ang pagkain. Mataman niya itong tinitigan. Ang gwapo talaga nito, yung medyo rugged ang dating pero hindi dugyot tingnan. Parang kay sarap yakapin at amuy-amuyin. Casual lang ang suot ng binata ngayon, pero nag-uumapo pa rin ang lakas ng dating nito. Maaliwalas din ang aura nito. Kinikilig ka ba baby?
Tukso niya rito nang makitang namumula ang buong mukha nito, hanggang sa may tainga. Nabilaukan ang binata dahil sa sinabi niya. Agad naman niya itong inabutan ng tubig, tsaka hinimas-himas ang likod nito, panay ang hingi niya ng tawad dito. You'll be punished for what you did, babe. You're a little bit naughty. Wait till we finished here. Matiim ang mga titig nito. May kung anong bagay siyang nahiwatigan sa paraan ng mga tingin nito. There was love and need on his eyes. As well as lust, too. Kinakabahan siyang hindi moari ngunit naroon din ang antisipasyon sa kung anong pwede mangyari. Ipinilig niya ang ulo at iwinaksi sa isipan ang mga bagay na iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Camila. Ngumiti lang ito nang makahulugan tsaka hinaplos ang kanyang pisngi. Ramdam niya ang init at kuryenteng damaloy mula sa kamay nito, papunta sa kanyang balat na higit niya ang hininga sa sensasyong dulot ng pagkakadikit ng kanilang balat. Later, babe. I think I'll have my dessert later, he said, his eyes still glued to her. No way. Sigaw ng utak niyang kontrabida. Really? Bakit iba naman ang isinisigaw ng kanyang katawan?